Bagong update ni Shams Charania tungkol kay Lebron. Etong 5 teams na talaga mga idol ang pinagpipilian. Napanginaan tuloy ang Warriors sa mga development patungkol kay AD pero meron silang backup plan. Habang halos buong NBA ang naghihintay sa magiging desisyon ni LeBron James, mukhang may isang malaking possibility na unti-unti nang nawawala. Ang dream package ng Golden State Warriors na pagsamahin sina LeBron at Anthony Davis. At ang mas nakakagulat ayon sa report mga idol, hindi na raw umaasa ng malaki ang Warriors na mapupunta sa kanila si LeBron. Wala raw sila natatanggap ng malinaw na senyales o kahit simpleng hint na mangyayari ito. Pero hindi ibig sabihin na tapos na talaga para sa Warriors. Dahil ayon kay Shams Charania, kasama pa rin naman ang Golden State sa 5 teams na posibleng pagpilian ni LeBron. Nandoon ang Cleveland Cavaliers, Miami Heat, 76ers, Minnesota Timberwolves at syempre ang Warriors. Ang tanong lang ngayon, may pag-asa pa ba talaga ang GSW o kasama na lang sila sa listahan habang papalapit na si LeBron sa ibang team? The teams, Cleveland, Miami, Golden State, Philadelphia, Minnesota, they're set. Those are the teams. Ayon kay Shams sa kanyang latest report mga idol, hindi na naghihintay sina LeBron at ang agent niyang si Rich Paul na may iba pang malaking trade o signing na mangyari bago sila magdesisyon. Hindi raw nila hinihintay na matrade muna si Anthony Davis. Sa madaling salita, nakaset na ang choices. Ito daw talaga ang 5 teams na pinagpipilian ayon na mismo yan kay Shams. Cavs, Heat, 76ers, Minnesota at Warriors. Yan na daw talaga yon ayon sa kanya nasasagap. My sources tell me that LeBron James, his agent Rich Paul, that inner circle, they're not waiting for another domino right now. They're not waiting for Anthony Davis to get traded anywhere. They're not waiting for anyone else to. At pwede nang pumili si LeBron based sa kung saan siya magiging masaya, kung saan siya may pagkakataon lumaban para sa championship at kung anong klaseng team culture ang gusto niyang salihan. Based sa mga report, mukhang hindi na umuusad ang parte ng plano na may kinalaman kay AD. Ayon kay Shams, gusto ng Washington Wizards na manatili sa AD at magkaroon sila ng long-term agreement. Pero ayon naman sa report ni Brett Siegel, hindi raw handang ibigay ng Wizards ang max extension na gusto ni AD. Dagdag pa niya, gusto sana ni AD at Rich Paul ng max contract pero mukhang malabo mga idol. Sa asking price ba naman daw na $240 to $250 million, sino ba naman daw team ang magbibigay ng ganyang deal lalo na kapag binase mo na sa health history ni AD na hindi naman talaga matatanggi mga idol na injury prone. Ang gusto ng Wizards ay some type of a long-term deal pero hindi max deal. Makinggan natin ang report. That Anthony Davis wants a max extension, Rich Paul wants him to get a max deal, it's not going to happen. $250 million, whatever the number is, given his health history and just the fact that Ibig sabihin gusto siyang i-retain ng Washington pero hindi sa ganong presyo na hinihingi niya. At kahit sabihin natin handang makipag-usap ang Wizards sa Warriors, napakataas naman daw na magiging kapalit. Ayon kay Shams, gusto ng Washington na maraming unprotected first round picks at pick swaps para sa anumang potential trade involving AD. Hindi ordinaryong asking price yan mga idol. Kapag unprotected ang draft pick, walang safety net ang team na magbibigay neto. Kahit maging mataas ang pwesto ng pick sa future, mapupunta pa rin yon sa kabilang team. Kaya ayon sa reports, namatay na ang usapan dahil hindi gustong ibigay ng Golden State ang ganong kalaking all-in package para lang mabuo ang LeBron at AD duo. Posibleng dito rin nagsimulang lumabo ang chance ng Warriors kay LeBron. Those conversations for AD have gone nowhere for the Warriors from my understanding. Kung bahagi ng pitch nila ang pagsasama ulit ni LeBron at Davis pero hindi naman natuloy ang AD trade, malaking tanong kung sapat pa ba ang natitirang roster para kumbinsihin si LBJ na piliin ang GSW. Gayunpaman, malinaw rin ang sinabi ni Shams mga idol. Hindi raw hinihintay ni LeBron na ma-resolve muna ang sitwasyon ni AD. Kaya kahit hindi na matuloy ang AD to Warriors trade, hindi pa rin ito otomatikong inaalis ang Golden State sa pagpipilian. Pero may ibang report na nagpapakitang hindi na mataas ang confidence ng Warriors. Ayon kay ESPN reporter Anthony Slater, wala raw ibinibigay na sign o hint sa Golden State na pupunta sa kanila si LeBron. Kaya sa loob mismo ng organization, mukhang nalalabo na silang makuha pa si LBJ. Not thought they're at the top of the list. I talked to somebody last night that basically said they've been given no sign or hint that it's going to happen. Dito mga idol, nakakaroon ng konting pagkakaiba ang mga report. Sa isang banda, sinabi ni Shams na kasama pa rin naman ng Warriors sa final group ng teams na pinagpipilian. Sa kabilang banda,
Sinabi ni Anthony Slater na walang makikitang indikasyon ng Golden State na mangyayari ang signing. Si Anthony Slater mga idol ay kilalang nagko-cover talaga ng balita pagdating sa Golden State. Hindi naman talaga direkta nagkokontra ng dalawang impormasyon. Posibleng option pa rin naman ang Warriors para kay LeBron pero hindi sila ang leading destination. Posible ring wala pang inilalabas na malinaw na mensahe ang kampo ni LeBron kahit kaninong team. Kaya sa ngayon mga idol wala pang kumpirmasyon kung saan talaga siya mapupunta. Isa pang malaking bagay ng storyang ito ang ginawa ni Draymond Green. Ayon kay Shams, nag-opt out si Dre sa kanyang contract para bigyan ng Warriors ng mas malaking financial flexibility. Bahagi raw ng plano ang pagkakaroon ng sapat na space para posibleng habulin sana sina LeBron at AD. Ang player option ni Draymond ay nagkakahalaga ng $27.6 million. Sa pag-opt out niya, nabigyan ng pagkakataon ng Golden State na baguhin ang structure ng kanyang bagong deal at magkaroon ng mas maraming paraan para galawin ang kanilang roster. Ayon naman kay Slater, kung dumating si LeBron, posibleng mabigyan si Draymond ng 2 o 3-year contract na may mas mahabang security pero maaring iba ang distribution ng salary kada season. Pero kapag hindi nakuha ng Warriors si LeBron, posibleng ibalik nila kay Draymond ang halos kaparehong halaga sa pamamagitan ng isang 1-year deal around $27 million. To give flexibility to go try to chase LeBron. If they were to get LeBron, that could get him maybe a multi-year deal at a Sa ganitong setup mga idol, makukuha ni Draymond ang payday na gusto niya habang mapapanatili naman ng Warriors ang flexibility nila para sa mga susunod na off-season. At based rin sa sinabi ni Slater, gusto pa rin ng organization na i-keep si Dre hanggang siya ay magretiro. Kung hindi talaga matuloy ang LeBron plan, ito daw ang backup plan ng Warriors para kay Green. Bigyan siya ng paldong kontrata. Pero para naman kay LeBron, hindi naman kasi pera lang ang usapan. Ayon kay Shams Charania, may ilang team sa lista na veteran minimum o exception deal lamang ang kayang ibigay. Ang veteran minimum ni LeBron ay nasa humigit kumulang $4 million lang. Napakalaking pay cut niyan kumpara sa normal na halaga na isang superstar na katulad niya. Pero kung totoo na mas mahalaga sa kanya ang happiness, championship opportunity at team culture, posibleng hindi salary ang magiging pangunahing dahilan ng kanyang desisyon. Mahalagang paalala mga idol, wala pang report mula sa mga sources talaga ang nagsasabing may final agreement na sa kahit anong team si LeBron. Sa ngayon, malinaw ang ilang bagay. Hindi na naghihintay si LeBron at Rich Paul sa mangyayari kay Anthony Davis. Patay na raw ang Warriors-Wizards talks para kay AD dahil masyadong mataas ang asking price. Kasama pa rin naman ng Golden State sa 5 teams na binanggit ni Shams, pero ayon kay Anthony Slater, wala pa natatanggap na sign ang Warriors na sila ang pipiliin. At habang wala pang official announcement, lahat ng destinasyon ay nananatiling possibility lamang. Pero galing lahat ng binanggit natin ngayon mga idol sa mga batikang NBA reporter tulad ni Shams Charania. Ang tanong mga idol, kung eto na talaga ang 5 teams sa sinabi ni Shams na set na for LeBron, sino kaya sa Cavs, Miami, 76ers, Minnesota at Warriors ang pipiliin talaga ni LeBron James? I-komento nyo lang yan sa baba at huwag kalimutan i-like ang ating video at mag-subscribe para lagi kayong updated sa NBA News.